verse 1 to 8 sa English, sabi ni Amos, "Hear his word that the Lord hath spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, You only have I known of all the families of the earth. Therefore, I will punish you for all your iniquities. Can two walk together except they be agreed? Will a lion roar in the forest when he hath no prey? Will a young lion cry out of his den if he have taken nothing? Can a bird fall in his snare upon the earth, where no gain is for him? Shall one take up a snare from the earth, and have taken nothing at all? Shall a trumpet blown in the city, and the people not be afraid? Shall there be evil in the city, and the Lord hath not done it? Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. The lion roared, who will not fear? The Lord God hath spoken, who can but prophesy?" Praise God. Tayo magsipo mga kapatid, at ang Diyos ang magpala sa kanyang mga banal na salita. Alam natin ang pangungusap ni Amos, nakapatungkol ito sa Israel. Bago tayo magpatuloy sa message, gusto ko lang ibalik, mga kapatid, personally, yung pasasalamat sa Diyos, yung nabanggit ni Sister Wife last week. Alam nyo, kung minsan nagiging aral sa akin yung mga nararanasan ng mga kapatid. Ito'y patungkol sa physical na kalusugan, mga kapatid. Marami akong naririnig ng mga kwento tungkol sa pagkakaroon ng uric acid, sa sakit sa bato. At nung naramdaman ko yun, alam nyo, yung tao kung minsan hindi kontento hanggat hindi 100% na maranasan mo, kung minsan, yun ang. Alam nyo mga kapatid, nung una kong naramdaman yun, dahil magkasunod-sunod yung kain namin ng mga matataas sa uric, nagbupis ka na, nagsinigang na baka ka pa, puro pangkaibigan ng uric yung mga kinain namin yung mga araw na yun. At kinahaponan mga kapatid, naramdaman ko yung mga paa ko, sabi ko, ito yung kwento nila, sabi ko. Tapos kinaumagahan, binaliwala ko, pagpasok namin sa trabaho, talagang nandun siya mga kapatid. Hindi ko siya inignore dahil sabi ko kay Brother Arvin, ganito yung nararamdaman ko. Sabi, ganito rin, ganyan sa akin, sabi niya. Sabi ko, hindi man ako napilayan, bakit masakit? Hindi man ako nasugatan, bakit parang makirot, sabi ko. Alam niyo mga kapatid, ilang araw na inoobserbahan ko yun. Ito pa, isang araw, sabi ni Sister Wife, masarap ba yung ulam mo? Sabi niya. Sabi ko, okay naman. Sabi ko, ano ba yun? Ayaw niyang sabihin mga kapatid. Yung pala sabi niya, para malaman natin kung mataas nga yung uric mo. Alam niyo mga kapatid, pero naniniwala ako, may uric, mataas yung uric ko nung time na yun. At hindi ko ma-ignore. At the same time, yung symptoms ng may bato mga kapatid, naranasan ko talaga. 1 month kong iniinda yun na hindi ko pinapahalata kay Sister Wife. Parang binabaliwala, ini-ignore ko lang. Pero inoobserbahan ko yung sarili ko. Nararanasan ko yung mga sinasabi nilang mga symptoms dahil tinitingnan ko sa internet. Nandun yung mga symptoms na yun. Pero sabi ko, anong magagawa ko? Sabi ko. Alam niyo mga kapatid, ang dumating sa akin, iwasan ko yung mali, gagamutin ng Diyos yan. Aalisin ng Diyos yan. Hanggang sa dumating yung time na sumakit yung dito ko, naalala ko nga yung kwento ni Brother Romel nung sa kanya nangyari yun. Sumakit yung likod niya na hindi mo ipalawanag yung sakit. Na hindi ako makagalaw, hindi ako makabangon, di man ako napilayan. Yung pagtagilid lang na ganun, konting galaw, sabi ko, masakit. So, nag-aalala na rin si Sister Wife, sabi ko. Sabi niya, magpa-check up ka. Mahabang diskusyon mga kapatid bago ako makumbinsing papasok sa ospital. Hindi talaga ako Pero sabi ko, para makita para masatisfy, sabi ko, sige, sabi ko, magpapacheck up na ako. Pero naniniwala ako mga kapatid, nasa puso ko na, wala yan, sabi ko.
Para lang makita ko na baka naman sabi ko, yung sarili ko lang baka hindi ko na nagagawa yung gusto kong gawin dahil sa iniisip ko meron ako. Sabi ko. So nagpunta ako sa ospital, mga kapatid. Nung sinasabi ko doon sa doktor yung mga symptoms na yun, tumatango-tango siya, hindi siya nagsasalita. Hanggang sasabi niya, sige, mag-undergo ka ng laboratory, magkaroon ka ng test. Tapos nung bandang huli, nung palabas na ako, sabi ko kay sister wife, wala yun, muscle pain lang yun, sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, muscle pain lang daw, sabi ko. Pero sabi ko, hindi eh. Hindi muscle pain yun. Alam ko yung muscle pain, tsaka yung sakit na yun, sabi ko, hindi normal yun. So sabi ni sister, bakit hindi mo paniwalaan na muscle pain? Sabi niya. Sabi ko, hindi ko paniniwalaan na muscle pain. Naniniwala ako, may uric ako at may stone ako. Pero tinanggal ng Diyos yun. Sabi ko sa kanya. Hindi ko binaliwala na muscle pain. Sabi ko, naniwala ako, nagkaroon ako niyan. Sabi ko, pero naniniwala ako, aalisin ng Diyos yan. Alam niyo mga kapatid, yun ang nasa puso ko. Hindi ko tinanggap na, muscle pain lang pala, baliwala yun. Hindi ko in-ignore yung pagkilos ng Diyos dahil alam ko kikilos yung Diyos. Inari kong meron ako nung time na yun. At the same time, nung nag-undergo ako ng mga test, tinanggap ko yung kagalingan. Una ang Diyos, mga kapatid. Dati meron silang nakikitang mga ano sa akin, sa kidney. Nung nagpa-test ako, sabi nung doktor, very clear, sabi niya. Tapos tinest yung mga cholesterol ko, yung sugar ko, yung uric ko. Yung sugar ko nga, doon ako sa pinaka-minimum niya, doon sa range ng pinaka-minimum, tapos yung uric, una ang Panginoon, sasabihin ko napakalayo doon sa sinasabi nilang magkakaroon ng arthritis. Kaya salamat sa Diyos. At the same time, mga kapatid, marami sa inyo nakaranas, naniniwala ko na yung parang nagdadahilan. Nung time na lumabas yung result na yun, para akong niluloko yung sarili ko, na dati hindi ako makakilos nung time na yun. Sabi ko, ako yung nagulat. Sabi ko, bakit wala? Tinitingnan ko yung result, pinapakiramdaman ko yung sarili ko. At the same time, mga kapatid, sa Diyos ang kapurihan. Wala akong naramdaman until now na kahit na kunting kirot, kahit na kunting problema, sabi ko, meron talaga noon. Pero ang Diyos ang nagtanggal, ang Diyos ang nagpagaling. Kaya salamat sa Diyos dahil ano ang magiging kapurihan ng Diyos kung sasabihin kung muscle pain lang yun? Dahil lang sa masahe ko nawala? Hindi muscle pain yun. Dumanas ako sa mga matitinding hirap na trabaho at hindi muscle pain yun. Ang Diyos ang nagpagaling, mga kapatid. Kaya binabalik ko sa Diyos ang kapurihan, lahat ng pasasalamat dahil siya yung ating dakilang manggagamot. Pag nagpray-pray ngayong pag 8:30, sabi ni Sister Rob, ipag-pray nyo, sabi niya. Sabi ng mga bata, magaling na. Sinasabi nila, magaling na. Sa Diyos ang kapurihan, mga kapatid. At the days of miracle is not past. Amen. And He is the same yesterday, today, and forever. The same God na nagsugo kay Amos doon sa Israel para i-rebuke sila, para sabihin yung mga Manila, is the same God na nandirito sa time natin. Is the same God na nagtutuwid sa atin. Kung papanong yung Diyos, tinitipon niya yung bansang Israel, na siyang pinili niyang bayan, ganun din ang ginagawa ng Diyos sa kanyang hinirang sa huling panahon na ito. Ang mga henti lang hinirang ng Diyos na bilang asawa ng kanyang bugtong na anak. Ganun din niya tinitipon. Ang kaibahan nga lang, mga kapatid, nung time ni Amos, may judgment nang ibinibigay si Amos, parurusahan kayo ng Diyos, sabi niya. Sa atin wala pa yung judgment. Sinasabi na sa time natin na kailangan makalakip tayo sa pag-agaw. Ang physical battle wala pa sa time natin. Pero darating yung time na magkakaroon ng physical battle, mga kapatid. Physical persecution. Hindi ito madali. Si Amos, hindi natin masyadong mababasa yung buhay ni Amos. Sinabi lang na herdsman siya. Herdsman. So, pastol. At wala nang maraming mga nakalagay sa talambuhay ni Amos. Pero ano man ang kalagayan ng tao,
kung ito ay gagamitin ng Diyos, ang Diyos ang maghahanda. Amen. Ito man ay mangingisda, ito man ay tax collector, ito man ay ibinibilang ng mga tao na masama, pero pag pinili niya ng Diyos at gustong gamitin ng Diyos, walang magagawa yung tao. So si Amos nagpunta siya doon sa bayan ng Israel. Ang sabi ng ating lingkod na propeta, trinamatay niya yung pagpunta ni Amos. Nung pumupunta si Amos doon, sabi niya, yung Israel, magandang lugar yan. Pero nung pagpunta ni Amos, hindi dumating si Amos doon na parang tourist, sabi niya. Hindi siya nakakita ng kagandahan. Hindi siya nakakita ng kaaliwan, nakaramdam ng kaaliwan nung makita niya yung bansang Israel. Sabi niya pa nga niya, kumulubot yung kanyang mga noo. Parang nagalit pa siya, sabi niya, nung nakita niya yung bansang Israel dahil sa kanilang kalagayan. Dahil nung time na yun, sinusumbatan na sila ng Diyos sa kanilang kasamaan. So habang sinusumbatan ng Diyos ang Israel, si Amos yung pinadala niya para mangusap sa kanila. Now, Amos is a prophet. So, si Amos, siya yung tagadala ng salita ng Diyos para doon sa bansang Israel sa kanilang pagtutuwid at iparating sa kanila kung ano yung kanilang mga ginagawa. At the same time, sa time natin, meron ding pinadala ang Diyos na magdadala ng kanyang salita para ituwid ang ating mga sarili para dalhin tayo ibalik sa salita ng Diyos. That is the work of the prophet, to bring the people back to the Word. Sa time ng Old Testament hanggang sa time natin, it's the same ministry ang gagawin ng propeta para ibalik ang tao sa salita ng Diyos. Dahil ang tao nawala ang tao sa salita ng Diyos, so kailangang ibalik ng Diyos. So ang tanging dala ni Amos ay yung salita ng Diyos, wala siyang ibang dala. Sabi ng propeta, hindi niya dala yung kanyang sariling salita. Hindi niya dala yung aral ng ibang denominasyon. Hindi niya dala yung organisasyon na kanyang kinabibilangan. Si Amos mag-isa lang. Wala siyang kinabibilangang organisasyon, sabi niya. Ang tanging kasama niya at dala-dala niya, yung salita ng Diyos. So tayo, naglalakbay tayo, wala tayong ibang dala. Hindi natin dala yung pangalan ng malaking organisasyon. Hindi natin dala yung pangalan ng isang religion o yung denominasyon. Lumalakad tayo, dala-dala natin yung salita ng Diyos. Hindi natin kailangan magpakilala sa pamamagitan ng organisasyon. Hindi natin kailangan magpakilala sa pamamagitan ng ating mga kakayahan. We are the walking epistle, sabi ng salita ng Diyos. So if we are the walking epistle, kailangan mabasa ka ng tao. Ang salita ng Diyos, hindi ito nababasa lang ng isang Ilocano. Ang salita ng Diyos, hindi lang ito nababasa ng Kapampangan, o ng Bisaya, o ng Tagalog. Kahit na sinong tao, kayang basahin ang salita ng Diyos. Maliban na lang kung walang nababasa sa iyo. Naranasan natin, maraming nakaranas sa atin. Hindi man tayo nagsasabing mga Kristiyano tayo, identified ka. Amen. Hindi ka man nagsasabing, bagamat ang identification nila sa Kristiyano is Catholic, pag nakita nilang ginawa mo yung isang mabuting bagay, na taliwas doon, na iba doon sa paniniwala, lalo na yung mga nandito mga kapatid, alam nilang Kristiyano ka at magtatanong yan. Doon magsisimula dapat yung pananalita. Meron nga akong, alam nyo, sa time natin, kung minsan hesitant tayong magsalita o mag-share, lalo na kung alam natin masasaktan yung kapatid. Lalo na kung alam natin na ako hesitant, ako kung minsan, lalo na pag mas matanda sa akin yung kaharap ko. Pero ang sabi ng propeta, hindi dapat. If you live with the Word, you have to fight with the Word, for the Word, and you have to die for the Word. Anong silbi nga naman ng salita sa atin? Ang dami mong alam. Hindi mo naman ma-share dahil nahihiya ka.
Hindi mo naman ma-share dahil alam mong masasaktan siya. Anong naging benefit ng salita? Sabi ng ating kapatid kanina, bagamat hindi ka pastor, kung dala mo yung salita at hindi mo shiniran yung tao, sabi niya, hahanapin sa'yo yan. Mananagot ka dyan. So ito yung time na hindi mo kailangang itago. Ito yung time na hindi mo kailangang ilagay sa baul ang salita ng Diyos. Anong nangyari doon sa nagtago sa isang talento? Ang sabi ng Diyos, dahil tinago mo, kukunin sa iyo, pati yung nasa iyo, kukunin. Praise God. So si Amos, nung dumating siya sa bansang Israel, nakita niya yung sakit. At yung sakit na yun ay nakamamatay. When he diagnosed what is the disease, he found it. The diagnosis is sin. Sin is unbelief. And the wages of sin is death. And the gift of God is life eternal. So, ang verdict, pag sin yung nandun, death. Sabi ng verse 2 kanina, you only have I known of all the families of the earth. Therefore, I punish you for all your iniquities. Yung Israel, yung pinakamamahal ng Diyos na bayan, at siya yung kauna-unahang pinili ng Diyos. So, halimbawa, sa isang mag-asawa, yung Diyos, siya yung, sabi ng Bible, diniborsyo niya yung Israel. Siya yung una niyang asawa, bansang Israel. The original vine, the original branch, Israel. But because of iniquities, hindi nang hinayang yung Diyos. Hindi pwedeng i-compromise ng Diyos yung kanyang salita. At hindi pwedeng dalhin ng Diyos yung masama sa kanyang kaharian. So, diniborsyo niya. Kinat niya yung original branch, pinalitan niya ngayon ng wild. Which is us. Nakita lang tayo doon sa lansangan nung nagsugo ang Diyos ng mga magtatawag para sa kasal. Sa piging. Nakita lang tayo doon sa lansangan. Wala tayo doon sa talagang loob ng kanyang bakuran. Biyaya yung dumating sa akin kaya tayo natagpuan. At iba ang kalagayan natin sa Israel. Ang Israel, pinili talaga ng Diyos na bansayan. Siya yung kanyang bayan na pinakamamahal. But because of iniquities, because of sin, nawala sa kanila yung biyaya. Maging ang Panginoong Hesus, nung dumating ang Panginoong Hesus, hindi nila makilala. Anong nangyari? Sabi ni Brother Branham. Nakalimutan nila yung batas. Nakalimutan nila yung mga commandments ng Diyos. Anong nangyari? Nagkaroon ng amnesia yung Israel. Ang title is Spiritual Amnesia. Ang amnesia, ito ay yung kalagayan ng isang tao. Maaring aware tayo, mga kapatid. Maging sa mga pelikula, pinapakita yung amnesia at familiar tayo sa word na amnesia. Ito yung kalagayan na nakalimutan mo yung pinanggalingan. Nakalimutan mo yung nakaraan. Maging yung sarili mo, hindi mo kilala. Yung anak mo, yung asawa mo, yung magulang mo, nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, wala kang makilala. That's amnesia. Sometimes, sabi ng ating kapatid, it causes dahil sa war, because of accidents, because of too much worries, sabi niya, or shock. Those are some cause of amnesia. When a person got amnesia, kahit na anong sabihin mo sa kanya, hindi kanya maalala. Nabura yung kanyang alaala. So sa pagkabura na yon, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi na niya alam kung sino yung nagdala sa kanya doon sa lugar na yon. Saan nanggaling yung kanyang mga gamit. Sino siya? Siya mismo, hindi niya makilala yung sarili niya. That's what happened with the Israel. They forgot where they came from. They forgot who blessed them. Kaya nga sabi ng ating kapatid, hindi lahat ng blessing
dahil ito ay isang hindi lahat ng prosperity ay blessing galing sa Diyos, sabi niya. Nung nakaranas sila ng prosperity, nakalimutan nila yung Diyos. Nung nakaranas sila ng kaginhawaan, naka-establish sila, nakalimutan nila yung Diyos. At maraming taon na hindi nila nilingap yung Diyos. So habang sila ay nandun sa kalagayan na yon, nagpadala ang Diyos ngayon ng propeta para ipakita sa kanila kung ano ang kanilang kalagayan. Na sila ay wala na sa Diyos. Sila ay nagkasala dahil humiwalay sila sa salita ng Diyos. And people today are experiencing amnesia. Churches have experienced amnesia. Organization, religion, what causes amnesia to them? Schools, creeds, doctrines. Personal interpretation, individual interpretation. That causes amnesia to people. Hindi mo kailangang pag-aralan yung salita ng Diyos sa mga malalalim na mga matataas na paaralan. Sabi nga ng ating propeta, God is the interpreter of His own word. At siya lang ang makakapagpaliwanag, siya lang ang makakapagbigay ng buhay sa kanyang mga banal na salita. Kaya nga ipapadala niya yung mga aliw upang magturo at magpapaalaala sa mga bagay na kanyang sinabi. Siya yung ating comforter. Aside from that, nobody can teach us to the Word of God except the Holy Ghost. And that Holy Ghost will lead us only to the Word, only to God. He will not lead us to some organizations. He will not lead us to Catholic, Baptist, Methodist, Seventh Adventist. Hindi niya tayo dadalhin doon, kundi dadalhin niya tayo sa salita ng Diyos. While people are experiencing amnesia, maging yung sarili nila, hindi nila makilala. They cannot even identify themselves, sabi niya. They are acting like animals. We are humans, but people are acting like animals. Sino ang matinong pag-iisip, sabi ng ating kapatid? Halimbawa, ang message na ito mga kapatid, it's not contained inside this building. Maaring mapapakinggan ito sa ibang bansa, maaring mapapakinggan ito sa Pilipinas, mga kapatid sa Australia, sa kina Brother Ting sa London, si Brother Manny, maaring mapakinggan niya, si Brother Paul. It's not contained. And the Word of God cannot be contained in a single place. And people today are in sodomites condition. Wala na sa tamang kaayusan ng tao. Nakalimutan nila na sila ay tao. Nakalimutan ng tao na sila ay isang tao. Anong nangyari? Naging asal hayop. Sabi ng ating kapatid, sino sa matinong lalaki, sino sa matinong asawa, hahayaan mo na yung asawa mo, i-display niya yung sarili niya sa daan, sabi niya. Sino sa matinong asawa ang magpapabaya na ipapasuot mo yung kausuotang lalaki sa asawa mo tapos i-display mo sa daan, sabi niya. Ano nangyari? We are humans. We should not forget that. But people forget what's their condition and who they are. They cannot even identify themselves. Amen. We should always go back and see who are we. Sometimes Christians act like the world. Ang mundo, hindi yan naghahanap ng salita ng Diyos yan. Ang hinahanap ng mundo, kalayaan. Kalayaan sa salita ng Diyos. Bagamat nagsasabi silang gusto nilang maligtas, pero ang hinahanap ng makamundong tao, kalayaan, paalis sa salita ng Diyos. Bakit? Pag nasa salita ka ng Diyos,
maraming magiging bawal at taliwas, lalo na sa mga kaibigan mo. Unang-una, marami kang magiging limitations pagdating sa kaayusan. Bakit nakapokus sa mga babae? Ang babae ang ginagamit ng dyablo. Sabi ng ating kapatid na propeta, 3 yung laging kinababagsak ng manggagawa. Fame, money, and women. At sabi ng propeta, ginawa niyang maganda yung babae. Maganda na yan dati. Pero ang ginawa niya, pininturahan niya, sabi niya. Yung Jezebel spirit, nandito sa time natin. Ginagamit niya yung pintura para magmukhang maganda yung babae. Pero sa harapan ng Diyos, mas maganda yung walang pintura. Sa isang mananampalataya, mas kontento doon sa pintura. Ang hinanap ng lalaki sa kanyang asawa, hindi yung kagandahan lang. Sabi ng ating kapatid, loyalty. Loyalty is number 1. Kaya mo pinakasalan yung asawa mo dahil sa loyalty. Kaya ka pinili ng Diyos dahil sa loyalty. Alam niya magiging loyal ka sa Kanya. At kaya mo pinili yung Diyos dahil mahal mo yung Diyos. It's not because of physical appearance. Because change of physical appearance, agreeing to the world, that shows that you are having amnesia. A true Christian should separate himself to the world. To the acts of the world. To the worldly things. Otherwise, you are one of them. Sa lahat ng pinakita ng Diyos ng mga kababalaghan, nagkaroon pa rin ng amnesia yung bansang Israel. Yung first pool, binabanggit ng ating kapatid kanina, ito ay puro signs and wonders, miracles, pagpapagaling. They are sign seekers. Binigyan sila ng Diyos ng sign, pinakitaan sila ng sign. But they are not yet satisfied. What they did, they still agree in the world. After God had been good to them and brought them up all from the heathen's land and made them separated people, separate them to Himself, He said, He took a vine out of another country and planted it over in another country. And how He fixed it around to make it grow fruit and be fruitful. But the vine forgot where its blessing came from. So sinusumbatan niya yung Israel. Nabagamat sila nasa bansang Egypt, alam natin kung paano nilipat sila sa bansang Israel upang sila doon magpuri. Sabi niya, para sila ay maging fruitful. Blines ng Diyos sila doon sa Israel. But they still forget where the blessings came from. So how God's people in these last days has forgotten what the testimony of being a Christian means. It's again, this amnesia has become upon the people. They can't identify themselves. They had forgot His holiness. They had forgot His law. God's church and His people has always been a separated people, called out people, a peculiar people, a holy nation, a royal priesthood, offering spiritual sacrifices to God. The fruit of their lips, giving praises to His name. God called His church the separated it from the world, for that very purpose only. And He gave it the law, and it must be holy. He said, For I am holy, you must be holy. For without holiness, no man shall see the Lord. So, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para yung tao manatili na makasama yung Diyos. Makita yung salita ng Diyos. Ang problema lang mga kapatid, yung tao lang talaga ang umaalis. Iniiwan ng Diyos yung kanyang magandang kalagayan. Walang satisfaction yung tao eh. Hindi nakukontento yung tao. Sabi nga natin,
Iabot mo yung kamay mo, kukunin niya yung buong braso mo. Pag inabot mo yung paa mo, kukunin niya hanggang binti mo. Ganun yung tao. Walang satisfaction. Anong nangyari? That caused them separation. That caused them amnesia. Pero ang tunay na hinirang ng Diyos, ang tunay na mananampalataya, sabi natin kapatid, ang isang mananampalataya o ang Kristiyano, ang hinirang ng Diyos, kailanman, hindi niya ito makakalimutan saan siya nanggaling. At ano ang kanyang kalagayan at katayuan. Hindi niya i-deny ang kanyang pagiging Kristiyano. At hindi niya i-deny yung pagiging anak siya ng Diyos, sabi niya. Kaya itinipo siya doon sa isang slave. I-refresh ko lang mga kapatid. Alam ko, aware kayo. Alam ko, sinabi ko pa lang yung slave, alam nyo na yung istorya. Yung slave na ito is itong taga-Africa. They were bring to America to be a slave. So, dinala sila sa Amerika para maging taga-pagtrabaho. Sabi nga ng ating kapatid, kinidnap lang sila doon sa kanilang bansa para dalhin sa ibang bansa. So, it's not their will to go to that place. It's not our will to be in this worldly place. It's not our will para ipanganak tayo sa ganitong kalagayan. Ang slave na ito, nandun siya sa isang grupo, marami sila. Hindi lang siya mag-isa, marami sila. Ngayon, doon sa area na yon, merong isang broker. Kung minsan nag-trade in ng mga alipin, kung minsan bumibili. So, nagpunta yung broker doon para kumuha ng kanyang alipin. Gusto niya makakuha ng alipin. Siyempre, kung mamimili ka ng alipin, hindi mo pipiliin yung lalampa-lampa. Sa amin, sa posisyon ng kamay, pag nakaupo ang isang tao, natutunan ko lang mga kapatid, sa mga matatanda sa amin, alam mo kung marunong itong magtrabaho o hindi. Sa tayo, kung ano yung tindig niya, alam mo kung, sabihin ko, kung tamad ito o hindi. Bakit? Yung tatay ko may pagka-stricto yun. Huwag kang tatayo nang naaayon doon sa tamad. So alam ko kung ano yung forma ng tamad, so huwag mong gagawin yun. At sabi niya, pag yung tao, alam niyo yung taong isa ito mga kapatid, pag naglakad yung tao na nakahawak doon sa likod yung kamay, mahirap magtrabaho yan, sabi niya. Mabigat ang kamay na magtrabaho. Bakit ako naniwala? Marami akong nakita. Napatunayan ko na totoo yun. So identify nung broker kung ano yung kanyang kukuning slave. Hindi niya hahanapin ngayon yung lalampa-lampa. Hindi niya hahanapin yung nanlalambot. Ang hahanapin mo, siyempre yung matikas ang pangangatawan at nakikita mo maliksing kumilos. Dahil naghahanap ka ng makakatulong, hindi ka maghahanap ng palamunin. Sabi nga, hahanapin mo yung makakatulong sa'yo. So, itong broker na ito, habang namimili, may napansin siyang isa. Sa dami ng mga slave na nandoon, African slave, isa lang yung napansin niya. At yung lalaking ito, sabi niya, iba yung tindig niya. Sabihin natin, snappy kung tumandig, maliksi, maganda yung pangangatawan. So nagkaroon siya ng interest. Sabi niya doon sa may-ari, gusto kong bilhin yan. Yung slave na yan. Pero sabi nung may-ari, hindi, it's not for sale. Hindi ko pinagbibili yan. Sabi niya, bakit? Sabi niya, iba yung tindig niya. Iba yung pangangatawan niya. Siguro iba yung pinapakain mo sa kanya. Hindi, sabi niya, magkakasama, pare-parehas silang kinakain nila. Lahat sila magkakasama sa kainan. Siguro iba yung treatment mo sa kanya. Hindi, sabi niya, pare-parehas yan. Pero bakit? Sabi niya, iba yung kilos niya, kakaiba siya sa lahat ng slave. Bakit sa buong mundo kakaiba yung kilos ng mga grupong ito? Sa dami ng mga denominasyon, bakit kakaiba itong magsalita? Bakit kakaibang manamit? Bakit kakaibang kumilos? Bakit kakaibang magpuri? Bakit pagdating sa salita ng Diyos, kakaiba ang kanilang pagtanggap?
Sabi nung may-ari nung slave. Nagtaka rin ako, sabi niya, kung bakit ganon. Nagtataka ako, bakit ganon yung kanyang pagkilos. Nagtataka ang hari ng Babylon nung makita niyang iba yung pangangatawan nila Daniel. Nagtataka siya, bakit matitikas sila? Bakit mapupulang kanilang mga pisngi? Ang sabi niya, doon ko nalaman ko lang, sabi niya, nang lalaking yan, bagamat siya ay slave, pinanindigan niya yung kanyang pagkatao. Kung saan siya nagmula. Kung ano siya talaga. Dahil alam mo kung ano siya, sabi niya, isa siyang anak ng hari doon sa kanilang tribu. So hindi niya dininay saan man siya naroon, hindi niya dininay yung pagiging anak ng hari niya. Yan yung buhay na nasa kanya. Hindi siya ginawang member lang ng anak ng hari na yun, kundi pinanganak siya na tagapagmana ng hari. Bagamat wala siya sa tamang lugar, hindi niya kinalimutan kung ano siya. Hindi niya kinalimutan kung ano yung sino siya. Pero yung tao ngayon, they cannot even identify themselves. And the Christians, they will not deny who they are. They will fight for who they are. We have to fight for our eternal life. We have to stand for the Word of God. Saan man tayo naroon, mga kapatid, umuwi man ng Pilipinas, pumunta man ng isang bansa, hindi dapat yun ang dahilan para magbago yung pagiging, sabihin natin, pagiging Kristiyano mo. Dahil ang Kristiyano, iisa ang standard, ayon sa salita ng Diyos lang. Hindi ito na hindi ka naging Kristiyano dahil sa isang lugar. Walang standard mo dito sa Qatar. Kung nasa Pilipinas ka, wala sa Pilipinas yung standard mo. Kundi ang standard ng isang Kristiyano sa salita ng Diyos. Be ye holy, for I am holy. And be ye therefore perfect, as even your Father in heaven is perfect, sabi ng salita ng Diyos. So, hindi dahil nasa Pilipinas ka, hindi masyadong mainit yung sharing. So, okay lang. Relax paminsan-minsan. Pagdating sa Qatar, mainit na naman kasi active yung sharing eh. Pag pumunta ng ibang lugar, walang sharing, okay, relax ulit. That's not the work of a Christian. You might be having spiritual amnesia for who you are. You cannot even identify yourself. Because being a Christian, si Paul naglakbay ng maraming bansa. Hindi nagbago yung stand ni Paul. Hindi nagbago yung pananalita ni Paul. Hindi nagbago yung pananampalataya ni Paul. At hindi dapat nasusukat ang pagiging Kristiyano kung sino yung nagpapastor, kung sino yung mga deacons, sino yung mga trustees. Dapat mawala doon ang focus ng isang Kristiyano sa salita ng Diyos. Bakit ka lang susunod doon sa pastor? Dahil nakikita mo may salita ng Diyos. Pero pag wala ang salita ng Diyos, huwag kang susunod. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Pag hindi na pinapalo ni Paul si Christ, that's the message. Huwag mo siyang susundin. But as long na sinusunod niya yung salita ng Diyos, as long na nagtuturo ayon sa salita ng Diyos, you don't have the right to judge that person. Sabi ng Panginoon, nung humihingi ang Israel ng hari, bigyan mo kami ng hari, sabi ng Israel. Sabi ni Samuel, bakit? Sabi niya, kinuhanan ko ba kayo ng bayad? Nagsalita ba ako nang hindi nagkatotoo? Para humingi kayo ng hari? Ang sabi ng Israel, hindi. Pero gusto namin magkaroon ng hari. Ayaw ni Samuel, pero ang sabi ng Diyos, ibigay mo ang kanilang gusto. Hindi ikaw ang kanilang tinanggihan. Ako ang kanilang tinanggihan, sabi ng Diyos. So when a person is having amnesia, he will forget even you are his best friend. Even you are his wife. Titignan ka lang yan na parang wala lang. Pag ang tao, siniran mo kung ito ay may amnesia, wala kang magagawa dyan. Dada ka lang ng dada. Papasok dito, lalabas dito. Ang mahirap, mga kapatid, yung kalagayan niya dahil nakalimutan niya mismo kung sino siya. Pag nagkaroon ng amnesia ang isang tao, mahirap itong maibalik.
maganda kung makabalik. Pero pag hindi na bumalik, dahil merong mga kondisyon na bumabalik yung amnesia ng mga tao, sa literal. Pero pagdating sa spiritual, mga kapatid, pag nagkaroon ng spiritual amnesia yung tao, it shows that he is separating himself to God. Once you have amnesia, you will not just let the Word of God come to you. Otherwise, you will reject that. Pag nireject mo yung salita ng Diyos, that can cause death. So habang tayo ay nandito, gayahin natin yung attitude ng isang slave. Nandirito tayo, nakikipagtrabaho tayo. Hindi pa ito yung tamang kalagayan natin. Nailagay lang tayo dito. We are just sojourner here. Hindi tayo talagang taga rito. Nakikipagtrabaho tayo dito sa mundong ito. Gayahin natin yun. Ipakita natin na yung tatay natin, hari. Ipakita natin na ang asawa natin ang Panginoong Hesus. Huwag tayong matakot, mga kapatid. At huwag tayong manghimagod. Huwag nating ilagay yung kamay natin sa likod. Huwag tayong umupo na parang ayaw na nating tumayo. Sabi nga ng ating kapatid, pag umupo ka, kailangang snappy. Pag sinabing snappy, hindi inaantok yan. Pag sinabing snappy, nakafocus yan. At nakikinig yan. Alam ko, dumaan tayong lahat sa college. So, dumaan kayo sa mga ROTC. Pag sinabing attention, hindi ka tatayo na nakaganon. Hindi ka tatayo na nakaganon. Kailangan nakadiretso ka. Kailangan nasa tamang posisyon ka. Sa simple training pa nga lang, pag wala ka sa tamang posisyon, na sisikmuraan ka, sisipain ka. Paano kung sa Diyos? Wala ka sa tamang posisyon. Pinuposisyon ka ng Diyos, ayaw mong malagay sa tamang posisyon. Huwag natin gayahin yung mga tao na may amnesia. We are peculiar people. We are the chosen generation. God chooses us not to have amnesia, but He chose us to be His wife, to be the wife of the Lord Jesus Christ. Once a person have that amnesia, there is no spiritual interest. Hindi na siya interesado sa mga spiritual na bagay. Hindi na siya interesado sa the saith the Lord. Hindi na siya interesado sa salita ng Diyos. Anong gagawin niya? Maaring kukontra-kontrahin ka na lang niya. Maaring naghahanap siya, maaring hawak-hawak niya yung salita ng Diyos. But partly ang kahawak-hawak niya dyan. Bakit? Yung gusto lang niyang, yung ayon lang sa sarili niya, yun lang ang kukunin niya. That shows that that person is having amnesia. Sabi ko kanina, mga kapatid, what causes amnesia? It's because of their creeds. It's because of the doctrines. It's because of theologies. Doon binubura yung tamang kaisipan ng tao. Saan kinuha ng Diyos yung kanyang mga alagad? Kinuha niya sa tabing dagat, yung mga mangingisda. They cannot even write their names, sabi ng ating kapatid. They cannot even read. But God chooses them. Hindi na problema ng tao kung paano niyang babasahin o sasalitain. Trabaho ng Diyos yun. Anong trabaho ng tao? Submit. All he has to do is to submit himself. Magsisunod kayo, sabi ni John doon sa kanyang mga alagad, sumunod kayo sa kanya. Hindi kailangang ipaliwanag ni John kung paano ganilang gagawin pag nakasama na siya. Basta ang kailangan lang nilang gawin, magsisunod kayo sa kanya. Let us not forget who we are. Because people in this world already forget who they are. They forget what they are. They are not acting like humans. They are more worse than animal. An animal
identify his helpmate. Identify ng hayop yung kanyang asawa. Alam ng hayop kung ano yung nararapat para sa kanya. Yung lalaki para sa babae. Yung babae para sa lalaki. Pero ano nangyari? Naging worst. We are in sodomites condition. As it was in the days of Noah, so as the coming Son of Man, and as it was in the days of Lot. Be watchful, mga kapatid. Malapit na yung time. Lalaki sa lalaki nag-aasawahan, babae sa babae nag-aasawahan. We are not against their personalities, but we are against what they are doing. We are against their teachings. Hindi natin sila pwedeng tapik-tapikin. Pag mali, mali. Dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao. Whether he want it to be right or wrong. Saved or unsaved. Sin or sa salita ng Diyos. Dalawa lang ang pagpipilian ng tao. Hindi ito pwedeng pumagitna. Wala yung sinasabi nila na neutral. Wala yung sinasabi nilang purgatory. Dito ang purgatory sa kalagayan natin. Dito pinupurga yung tao. Dito inaayos yung tao para mapunta sa kaligtasan. Dito sa lupa, dito ang pag-aayos. Because it is appointed unto a man wants to die after this judgment. There is no purgatory. Sin is very unpleasant to unconverted heart. Pag ang isang tao ay hindi na bago yung kanyang puso, yung kasalanan, napaka-normal sa kanya. Masaya para sa kanya. Maganda para sa kanya. Sa mga nasa labas ngayon, tanungin nyo, masaya ba sila o hindi? Masaya sila. Masaya sila sa kanilang kinalalagyan ngayon. Bakit? Yun ang buhay na gusto nila. But once a person is converted, once his heart has been changed with the flesh heart, hindi yan magiging masaya sa labas. Hindi ko sinasabing hindi na tayo kailangan magsaya, mga kapatid. But the joy that they are experiencing is different from the joy that we are experiencing. Kahit ano pang pangangaral ang gawin mo sa kanila, hindi na sila magbabago. The spiritual signs and the preachings of an ordained messenger from God never stirred them anymore, sabi ng ating kapatid. They will just laugh at your face. All you have to do is you have to identify yourself. You are identified either in Christ or out of Christ. You are not halfway. There is no such thing as halfway. You're either saved or you are not saved. You are saint or a sinner. So there's only two. Choose, sabi ng ating kapatid. Mamili kayo. Saan nyo gusto? Saan kayo may i-identify? Being saved or a sinner? Bilang isang Pilipino, kahit nandito tayo sa dito sa Middle East, you are identified as a Filipino. Bakit? Unang-una, hindi mo ma-deny yung nationality mo. Pilipino ka. Pangalawa, yung itsura natin. We are identified by our figures, by our faces. We are Filipinos. Pananalita, we are identified. Sa ating mga pagkain, identify tayo, Pilipino tayo. Maging sa kasuotan, ma-identify tayo na Pilipino tayo. Sa pakikisama, identify tayo as a Pilipino. Sa pagtatrabaho, we are identified as a Pilipino. Wala ka man doon sa bansang kinalalagyan mo, identify ka na Pilipino ka. At ang kagandahan, mga kapatid, dahil Pilipino tayo,
hindi natin i-deny yung pagiging Pilipino natin. Hindi natin i-deny. Paninindigan natin yan. Pag sinabi nilang Pilipino, sabi nga doon sa dati kong trabaho, mga kapatid, pag sinabi nilang Pilipino, expect nila malinis yung sasakyan. Mabango yung sasakyan. Sabi nila, pinakamababa, 2 car freshener ang nandyan sa loob ng sasakyan. Pag may nakita kang mga nakasabit na mga stuffed toys, Pilipino yan. Pag may 2 car freshener sa harap, meron doon sa likod, Pilipino yan. Pag may sticker yung mga sasakyan, Pilipino yan. We are identified because of our characteristics. Because of our, yung mga kagawian natin, mga ginagawa natin. And you will not deny that. Pag sinabing, Pilipino ka? Oo, syempre, Pilipino ako. Pag tinuya nila yung Pilipino, ipaglalaban mo yung pagiging Pilipino mo. Hindi mo pahihiyain yung sarili mo. Maging sa personal, si Brother Alex Estacio, pag tinuya yung pamilyang Estacio, ipaglalaban niya yan. Pag tinuya-tuya yung Zambrano, ipaglalaban ko itong pangalan ko. Kahit na sino sa inyo, hindi nyo hahayaan na aapak-apakan yung pangalan ninyo. Bakit? Kayo yun. You are identified with that name. You are identified with that nationality. We are identified of that group. Whatever you are, hindi mo ma-i-deny na ikaw yun. Ngayon, sabi ni Brother Branham, if I am American, I will fight for America. If we are Filipino, we will fight for Philippines. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Halimbawa, nandun ka, may mananakop sa inyo. May papasok sa bahay mo. Hahayaan mo lang ba na agrabyuduhin ka? Hahayaan mo bang basta na lang papasukin yung bahay mo? Yung pag-aari mo? Hindi, ipaglalaban mo yan. You will fight for your own. You will fight for your properties. And you will die for that. If you love, you will die for that. Unless, sabi niya, if you have amnesia, they can take anything they want inside your properties. Bakit? You cannot even identify yourself as a Filipino. Pag pinagtawanan yung Pilipino, pati ikaw, pagtatawanan mo yung Pilipino, tutuwiin mo yung pagiging Pilipino mo, yung sarili mo. Bakit? Hindi mo alam yung sinasabi mo. You don't know who you are. You cannot even identify yourself if you are a Filipino, if you are Indian or American or other nationality. Because you are having amnesia. You cannot even fight for yourself. Why? You don't know who you are. You don't know what you are fighting for. You don't know what you are standing for. And you don't know where to go. Hindi mo alam saan ka hihingi ng saklolo. Hindi mo alam sinong kakampi mo. As a Christian, we have to be identified as a Christian. We are born as a Christian. We are born again in spirit. And we have to fight for that. You have to act like a Christian. You have to display yourself as a Christian. Even brothers, even sisters, we have to display ourselves as a Christian. We don't need to cradle babies anymore. This is not the time. We are not drinking milk. We are drinking solid food. You are in Philippines, then you act like the world, then you are not a Christian. If you come to Doha, dito ka magpapalda, pagdating mo ng Pilipinas, naka-shorts ka. Sabi nga nung nakausap ni Brother Branham, Brother Branham, hindi man ako nag-short, sabi niya, slacks yung ginagamit ko. Then that's more worse, sabi ni Brother Branham. Because you are wearing, it's an abomination to wear the clothes pertains to a man, sabi niya. Amen. If you want to be saved, then follow the word. This is not from my own, mga kapatid.
Hindi ito sariling sa akin. Sinasabi ko lang yung sinasabi ng Diyos. Amen. Hindi ko kayo pwedeng pilitin. Kung ayaw nyo, wala akong magagawa. Walang magagawa yung pastor. Walang magagawa yung mga deacons, kahit na gaano ka-stricto yung deacons. Kahit na lagi kayong binibigyan ng disciplinary action, kung ayaw nyo, walang magagawa yan. But that only shows who you are. Amen. Hindi pwede na pagdating ng Friday, nakapalda ka. Pagdating ng weekdays, nakapantalong ka. Pag uwi mo ng Pilipinas, mas worst pa. Pagpunta mo ng ibang bansa, dahil open sa ibang bansa, gagaya ka rin. That's not a Christian. That's right. A Christian will remain to be a Christian. Amen. Walang neutral, mga kapatid. There is no idol. If we want to be saved, we have to act now. Otherwise, it will be worse. Manunood nga lang tayo ng mga pelikula na madugo, nandidiri tayo eh. Natatakot tayo eh. Paano kung ikaw na yung pinadudugo? Can you stand for that? We are not in physical battle, we are in spiritual battle, mga kapatid, which is, I think, mas magaan, more easier than with physical battle. Because pagkaroon ng physical battle, at the same time, spiritual battle. After the rapture, both physical and spiritual will come. And if you cannot endure this time, how much more in that time of tribulation? If we see how they talk, we should be identified as a Christian. Dahil tayo, pag nagtagalog tayo, Pilipino yan. Pag may lumabas sa bibig natin, sasabihin, Pilipino yan. At the same time, pag may lumabas sa bibig natin, dapat sabihin, Kristiyano yan. Pag may pagkilos, dapat sabihin, Kristiyano yan. Anak ng Diyos yan. At dapat hindi ka magsasabing, kapatid ko yan. Hindi mo dapat ikahiya. Pero paano mo sasabihin kapatid mo yan kung nahihiya ka doon sa kinikilos ng isang tao, ng isang kapatid mo? Sabi ng ating kapatid, sabihan mo. Sabihan mo. Sabi ko nga kanina, ugali ko yung nahihiyang magsalita kung minsan na yung mag-share ka, kung minsan namimili ako kasi, lalo na pag nakita mong medyo mabigat yung dating, kung minsan pinipigilan natin. Pero sabi ni Brother Branham, you have to fight. You have to stand. Kailangan ipaglaban mo yung pagiging Kristiyano mo. Panindigan mo yung pagiging Kristiyano mo. Hindi tayo inutusan para matakot. Sabi ng Panginoong Hesus, go ye into all the world and preach the gospel. Hindi niya sinabing, go ye into all the world and keep quiet. Mag-sharing kayo and then keep quiet. That's not the commission to the church. The commission is to preach. Just preach. And then let God. Sabi nga ni Paul, magtatanim lang si Paul. Ako yung nagtanim, sabi niya. Pero ang Diyos ang magpapalago. Pag nasabi natin, wala na sa atin yung hatol, mga kapatid. At least na-share natin yung biyaya. Sa time natin, biyaya yung nasa atin. Yung salita ng Diyos, yan yung biyaya. Kung gusto nating maligtas, i-share natin yung biyaya. Una ang Panginoon, dun sa sasakyan ko kung minsan, merong hindi ko alam na nagsasabi din siyang Kristiyano siya. Orthodox. May isang Orthodox doon sa amin, sa trabaho namin. So, nakita niya yung pinapatugtog ko, pero pinatay ko yung sound, pero nakita niya, gospel song, yung title, yung spiritual song yung title niya. So, nakita niya doon sa screen. So, tinanong niya ako. Sabi niya, Christian ka sa? Sabi ko, yes sir. Anong denomination? Sabi niya. Sabi ko, wala po kaming denomination. Anong religion? Wala din po. Ano kayo? We are true born again Christian. Sabi ko sa kanya. So, nung sinabi niya kong born again, sabi niya, dito kayo sa Abu Hamor, sabi niya.
Sabi ko, sir, hindi ho. No, sir, sabi ko, because we cannot stay with those group, sabi ko. They have the different God from the God that we are worshiping, sabi ko sa kanya. Alam niyo, sabi niya, oo, sabi niya, kami rin, hindi kami pwede doon. Ang kaibahan, sabi ko, isa lang yung Diyos na sinasamba namin. Sila doon, merong dalawa, merong tatlo, sabi ko. But for us, it's only one God. Okay, sabi niya. Sabi niya sa akin, alam mo, nagsishare siya, mga kapatid. Ito ang kagandahan o ng Panginoon sa atin. Yung pag-share niya, kailangan manggagaling doon sa mga pastors nila kung ano yung dapat niyang i-share. Pag sinabi ng pastor na ito yung topic na i-share mo, yun dapat ang i-share mo. Ganun yung practice sa kanila. Bagamat hindi yung pastor ang tatayo, siya ang magbibigay sa iyo ng topic. So sabi ko sa kanya, bakit ganun? Sabi ko, dapat kung ano yung magiging conviction sa iyo, yung ililid sa iyo, dapat ganun yung share, yung i-preach mo, sabi ko. Sabi niya, yes, I will fight, sabi niya. Kailangan kung ano yung binigay sa akin, yun yung i-preach ko, hindi yung sinabi nila, hindi nila ako didiktahan, sabi niya. Kasi ang gusto nilang i-preach ko, sabi niya, it's about love. Pero ang gusto kong i-preach, sabi niya, it's about hard food. Hard food yung sinabi niya dahil alam niya, mga kapatid, bihasa siya sa salita ng Diyos pagdating sa Bible na hindi na milk yung pagkain natin, kundi hard na, sabi ni Paul, na hindi na kailangan yung corn na dapat, corn and meat na. Sabi ko, alam mo, tama yan, sabi ko. Kasi wala na tayo doon sa time na katulad ng isang baby pa, sabi ko. Kaya lang sabi ko, sabi niya sa akin, sabi niya, minsan, mag-attend ka, sabi niya, punta ka sa amin, sabi. Sabi ko, if God's will, sabi ko, yes, that's right, sabi niya. Alam niyo, mga kapatid, mula noon, pag nagbitaw ako ng pag naghiwalay kami, merong God bless. Naging panatag siyang magbitaw ng salitang God bless sa amin ni Brother Arvin pag nagkakahiwalayan na ng usapan. Dati hindi ko naririnig sa kanya nung sinabi ko si Brother Arvin, si Brother Perry, sabi ko makakasama ko rin sa mga gawain, sabi. Ganun ba, sabi? So, hindi mo na kailangan i-verbal. Ang Diyos magbubukas ng bintana yan para doon sa kanyang mga pinili. Sabi ko, kung pinili siya, nasa sa kanya, sabi ko. Hindi ko kailangang paulit-ulit. Pero kung minsan nag-uusap kami, nababanggit yung pagdating sa gawain. So mga kapatid, we have to display. If we are displaying that we are Filipinos, we have to display that we are a Christian. We are not displaying that we are Catholic. Tingnan nyo yung mga ibang denomination, kung paano nila i-display yung pagiging Kristiyano nila. Sabihin, pagiging Catholic nila, nagpakarosaryo sila, nagpakakurus-kurus sila pagdating sa mga harap ng mga simbahan nila. Tayo, nahihiyaman tayo mag-pray yata sa harap ng maraming tao eh. Sa kanila, kahit maraming tao, pag tumapat sa simbahan, magsasign of the cross yan. Wala siyang pakialam kahit na maraming nakatingin. Mali yun, yung ginagawa niyo. Pero pinaninindigan nilang tama. Tayo pa kaya na alam natin na tama, mas tama? Tayo pa yung nahihiya. Tayo pa yung natatakot kung minsan. Lalo na pag taga rito yung nakausap mo, matatakot ka pang magsabi na dadalo ka sa gawain. Which is hindi dapat. Experience ko rin kasing ipaglaban, mga kapatid, unang Panginoon, na panindigan mo yung pagdalo mo sa gawain. Panindigan mo yung pinaniniwalaan mong Diyos. Sabi nga nung amo ko dati, dahil sabi niya, doon ka sa Catholic, sabi niya, no, sabi ko. Alam nyo, ginagaya ko yung sinishare ng ating nakatatandang kapatid kung paano siyang sumagot. Sabi ko, wala man akong alam sabihin. Pero dahil naririnig ko yung mga kwento niya, ginagaya ko. Kung paano siyang nangusap doon sa mga matataas sa kanila, ginaya ko yun. Sabi ko, sir, paano kami pupunta doon? Sabi ko, 3 yung Diyos nila, sa amin, 1, sabi ko. Hindi kami magkakasundo. That's good, sabi niya. There is no even a sheep. Kasi
navy siya, mga kapatid. There is not even a single ship that has 2 captains, sabi niya. Otherwise, the ship will sink. Sabi ko, tama. Kung dalawa yung tatanggapin mong Diyos, sabi ko, sino ang susundin mo doon sa dalawa? So, isa lang yung Diyos na sinasamba namin, sabi ko sa kanya. Tuwan-tuwa siya. Doon siya tumigil na i-encourage akong huwag mag-attend pag Friday, mga kapatid. Dahil, sabi ko sa inyo, 1 oras mahigit kaming umiikot sa farm. Ang sinasabi sa akin, huwag a-attend ng Friday. Pero kung minsan, mga kapatid, yung mga kwento, huwag niyong babaliwalain. May aral doon. May a-apply natin sa buhay natin. Bagamat kwentong pinagtatawanan natin, nagiging parang kwentuhan lang natin, may time na may i-apply natin. Pag kwento kasi, huwag natin gagawin lang nakatatawanan. Take the lesson. There is always a lesson. So being a Christian, we have to display ourselves. What we are displaying is not our personal identity. We are displaying the Word. We are displaying the Lord Jesus Christ. We are not displaying ourselves alone, but we are displaying the Word of God. Unless if a person have that amnesia, spiritual amnesia, he cannot even identify himself. He cannot even identify what his name is. Hindi niya pwedeng sabihin, ako si, ano nga bang pangalan ko? Gaganon ng mga may amnesia, mga kapatid. You cannot even identify if you are saved or not saved. You might be thinking that you are saved, but you are not. What proves that you are not saved? You are out of the Word of God. Because if you are having the right mind, you are in the right mind, you will not deny the Word of God. A Christian, or we are with Elijah. We are with Elijah when he fight for Ahab. We are with Elijah when he was in the Mount Carmel, proving that there is one God. We are with him. We are with Daniel when he was in the lion's den. We are with the children, Hebrew children, when we are in the very furnace. We are identified with those saves while they are in this earth. Dahil iisa yung Diyos na sinasamba natin. Yung sinusunod nilang Diyos, yun ang sinusundan natin. And we are with the Lord Jesus Christ when He was in Calvary. He was not alone. If you are part of God, you are there, hanging on that cross. You must be identified with Him in that Calvary. Amen. If you are not identified with the Lord Jesus Christ in Calvary, you are not part of it. You have to be identified with Him when He raised from the dead. You have to be identified with Him when He will come back to take His wife. And now we are seated with Him in heavenly places with Christ Jesus. We are here, amen? Potentially we are here, but we are already there. Before the foundation of the world, our names is already there. When Jesus Christ take that book of redemption, we are already there. We are with those brothers in the upper room in the day of the Pentecost. We are part of them. We are one with them. We are with those apostles when they are in the upper room. Don't get spiritual amnesia, because you will never identify yourself with something else. Stay right with the Word, mga kapatid. We was with the church when it was commissioned by Jesus Christ. That commission is still with us.
we still have to do it. Go ye into all the world and preach the gospel. He that believeth in me, the works that I do, ye shall do also. We have to be identified with John chapter 14, verse 12. The works that I do, ye shall do also. And greater works. And more works. Sabi nga ng ating kapatid. The right translation, sabi niya doon sa nabasa natin kagabi, more. And more works we will do. If ye abide in me, and my words abide in you, ask what you will, and it shall be done to you. Don't lose your Christian balance, sabi ng ating kapatid. You can't even tell where you belong if you lose your Christian balance. You cannot even tell if you are in a church or you are in a lodge. Lodge, which means temporary shelter, or cabin. Sabi nga ng ating kapatid, if you are telling that you are a Christian, you have to be part of the church. The church is the called out ones. Amen. Now, if you are not doing according to the word of God, then you are in the lodge. You are not in the church. You are in the lodge. You are in that Baptist lodge. You are in that Catholic lodge. You are in that Methodist lodge. You are not in the church, but you are in the lodge. Whatever you do, kahit ano pang gawin mo, sabi niya, kahit ano pang pagpipilit ang gawin mo, if you are not accepting the word of God, you are not a Christian. You are not a called out one. What we need is another Amos again, to come on the scene with the saith the Lord. We need another Amos, sabi niya, dahil sa lala ng kasalanan ng mundo. And God already sent another Amos. Natutulog na nga siya eh. How we receive him? How we receive Brother Branham? Is he the absolute? Is he the only truth? God forbid. Amos is not the absolute. But Amos have that absolute. Brother Branham is not the absolute, but he has the absolute. And that absolute has been delivered to us. Amen. The Word of God. He has always the Word of God. Thus saith the Lord. All we have to do is to accept it. You may reject that person. You can reject him. But once you reject the Word of God, you're dead. But you cannot accept the Word of God without accepting that person. You have to accept both. Because God is in that person. Now, when God is in that person, when you accept the Word of God, God is in you. God is Emmanuel to the church. God is with us. God is in us, mga kapatid. God is indwelling in the church. To the universal church, yung sabi ni Brother Branham. He is indwelling in us now. He is not lingering around. He is not somewhere else. The silence is already happening. There is a total hush in heaven. Where is He? Where is He now? He is in the church. And if you are part of the church, you will never have a spiritual amnesia. But you pretend, if you pretend to be a Christian, if you pretend to have that Holy Ghost, if you pretend to be a part of the church, you are liar. You are just denying yourself. There will be no benefit of pretending. You have to accept who we are. Now, if you say that you are Christians, who are you? Can you identify yourself? Can you identify yourself with the Word? Can we say that we are Christians? Can we say that God is in us?
Iwan natin yung mga makamundo, mga kapatid. Hindi tayo madadala niyan sa kaligtasan. Yan ang magpapaiwan sa atin sa kaligtasan. Let us not be like a mule. Let us be like a thoroughbred. A mule, he cannot even identify himself. He don't know who his father is. He don't know who his mother is. Mule is a hybrid animal mixed with a mare horse and a male donkey. So ang product ng hybriding, mule. Ito yung pinaghalong kabayo, babaeng kabayo at saka lalaking donkey. Ang product, mule. But this mule, he cannot reproduce himself. Hindi siya pwedeng manganak. Hindi siya pwedeng mag-multiply. Pag natapos yung span of life niya, patay na siya, wala na. That's a mule. Sabi nga ng ating kapatid, that is the dumbest thing I've ever seen. Dahil walang buhay. Walang buhay na nandoon sa kanya. Hindi siya pwedeng mag-multiply. Hybrid siya. He is not original. But for a Christian, it's always a thoroughbred. He know where he came from. He know who his father is, his lineage is. Pag sinabi kasing thoroughbred, mga kapatid, meron itong lahi. Alam niya yung lahi. Usually ginagamit ito pagdating sa mga kabayo. Pag sinabing thoroughbred yung kabayo, may papel ito. Hindi ito basta lang kinuha kung saan-saan. Bago mo i-declare na thoroughbred, meron kang dapat na papeles. Mag-identify kung sino yung kanyang kanununuhan. Naka-indicate lahat doon sa papel na yun, sa pinaka-passport niya na yun. So, hindi mo siya pwedeng i-deny. Dahil, pwede mong sabihin, hindi thoroughbred yan. Pwede mong sabihin thoroughbred yan kasi ito yung pinagmulan niya. Magmula dito, paakyat hanggang doon sa kanyang kanununuhan. And that's a Christian is. Hindi yan nagmula kung saan-saan lang. Hindi hybrid ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, he is a thoroughbred. And we are identified with our Father. Once a thoroughbred has been declared, he is identified by that male, by that stallion. They are not identifying a thoroughbred through the mare, the female. They are always identifying through the stallion. Sa lalaki lagi yung identification. Kahit na babae pa yun, ang identification niya pabalik doon sa lalaki, hindi yung nanay niya. Pag pinagsanga-sanga yung pinagmulan niya, lalaki lagi yung nakadugtong-dugtong. Yung babae maaring magkapalit-palit, pero yung lahi ng lalaki hindi mawawala. As the same thing with the Christian. I-identify tayo doon sa pinakapuno natin, sa pinakaulo natin, which is the Lord Jesus Christ. We will not be identified from that mule. We will not be identified from that donkey. We have that paper. We have the Word of God. Amen. The Word of God will identify who we are. That is our proof. Amen. That is our proof that we are born again Christian. Kahit ano pang sabihin nila. Kahit sabihin nilang napaka-kunti nyo, napakalit nyo, paano kayong naging totoo, paano kayong naging thoroughbred? Yes, kukunti kami. But very few is thoroughbred now. Mahirap hanapin yung magandang lahi pagdating sa mga hayop, mga kapatid. Mahirap maghanap ng magandang lahi. Mahirap din hanapin yung maging sa kahit anong klaseng hayop, maging sa mga halaman, maging sa mga prutas, mahirap mong i-identify ngayon yung totoo doon sa mukhang totoo, sa hybrid. But how you will identify it? You will see the life. A thoroughbred or a pure seed, it can produce life. But a hybrid, it will die. Kaya tinipo tayo doon sa mustard seed. Mustard seed can never be hybrided. It must be one of the smallest seed, but they cannot hybrid the mustard seed. Kaya sabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng kasinlaki ng butil ng mustasa na pananampalataya, sabihin niyo sa bundok na ito, mapasok ba sa dagat at mangyayari.
Doon tayo dapat na-identify. Doon sa mustard seed na yon. Bagamat napakaliit, it's pure. It's a genuine faith from God. A pedigreed Christian. We all know where we came from. We all go back to the Word of God. Praise God. Sa time natin, Laodicea, ang sabi sa Revelation chapter 3 na they are rich. Sinasabi nilang mayaman sila and they need no nothing. Pero sinusumbatan sila ng Diyos. Miserable, wretch, poor, naked, blind. Bakit? Yes, they are rich. They are rich in members. They are rich in buildings. That's how people identify their organizations. I cannot say that it's a group of Christian, but it's an organization. Organization because it's dead. There is no life in an organization. Amen. Life can only find in the Word of God. Amen. The called out ones in the church, that's where the life is. That's right. So when it's organized, it's dead. But they are identifying themselves as rich, literally. How? Big buildings. Big group. Many members. Maging sa mga sangay-sangay, marami sila. They're declaring themselves they are rich. Israel is declaring himself as rich. He's declaring herself as rich. That's why they forget where they came from, where their blessings came from. Nagsarili ang Israel. Nung nakapagsarili ang Israel, sumamba sa Diyos-Diyosan. Anong ginawa ng mga tao ngayon? Nagsarili yung tao. Sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi nila alam. Bakit? Mas masaya yung sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero ang balik sa kanila ng Diyos, they are blind, miserable, wretch, poor. They have amnesia, mga kapatid. They are having amnesia, spiritual amnesia. They don't know who they are. They cannot identify themselves. They think they are rich, but they are poor. Poor spiritually. They are blind spiritually. They are naked spiritually. They are rich spiritually. But remember, a Christian will not be in that condition. We are out of Laodicea. Well, already out in the condition of Laodicea. Human beings supposed to be identified with human race. We have to be identified as Christians. Human beings are acting wretched, miserable, blind, and naked. That's not a Christian. They have to act like a real human beings. Christians are not identified in that part, mga kapatid. You've got to be sons and daughters of God. You've got to be born again, and God is the Word. When I became part of my Father, I became all my Father. When you became part of God, you become God in full, His whole world. You believe it? Bakit? Ang mga dinatnan ng salita ng Diyos ay tinawag ng mga Diyos. At hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. We are part of God. We are small gods. At hindi natin pwedeng sirain ng kasulatan, mga kapatid. We cannot deny. Bakit? We have the authority to use that power of God. We are given that authority. The church is supposed to be the representation of Jesus Christ. We are supposed to be the representation of the Lord Jesus Christ. We are the ambassadors. If you are the ambassador, you are the representation of the president in your country. What you say is what that president says.
Ang salita mo, back up ng president yan. Ang pirma mo, back up ng president. Sa time natin, mga kapatid, if we are the ambassadors of the Lord Jesus Christ, we have to be identified as the Lord, same as the Lord Jesus Christ. Hindi dapat mag-iba. Hindi dapat mag-iba yung motive ng nire-represent natin at saka tayo. Dapat iisa. Amen. Ang motive ng Panginoong Hesus, kukunin tayo. Anong motive ng wife? To make herself ready before the coming of his husband, the bridegroom. How can Christian deny the word? If God is the word, if the word is in you, you are the word, and the word in you are the same. We have to be identified with Christ. What portion of this word, sabi ng ating kapatid, has promised for this generation? And you've got to be that. Saang part ng salita ng Diyos na prinamis sa generation na ito? At kung meron, sabi niya, kailangan kasama ka doon. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Anong sabi ni Paul? For we which are alive and remain, alam niyo mga kapatid, we have to be part of the Thessalonian. Yan yung pinakahihintay natin. Pag sinabi natin na part natin yun, panindigan natin, nakasama tayo doon sa kukunin. I-quote up ng Panginoong Hesus. There is no way that a person will be part of the quote up if he is not identified in that verse. There is no way na ang isang Kristiyano ay magsasabing Kristiyano kung wala siya sa salita ng Diyos. He is a liar. Amen. Once you said that you are a Christian, panindigan natin mga kapatid. Pag sinabi natin na Kristiyano tayo, born again tayo, panindigan natin. Maaring magkamali tayo, but there is no intentions anymore. Wala nang intentional. Humbleness ang hinihingi ng Diyos sa time natin. Kasi ang sabi niya, sabi ng ating kapatid, the ministry of the church will be humble. It will be a very humble ministry. Hindi kailangan magmayabang. It will be a humbleness ang hinahanap ng Diyos. Kaya pinapagaya sa atin kung paano siyang naghugas ng paa ng mga apostol. Kayo rin naman, maghugasan kayo sa isa't isa, sabi niya. We have to humble ourselves. Apart from Him, we can do nothing, mga kapatid. We can do nothing apart from the Word of God. Apart from God, let us not let ourselves down because of worldly things. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago kailanman. Jesus Christ is the same. So mga kapatid, the church is the same. Christian is the same. The standard of Christian during the day of the Pentecost and the standard of Christian until our time is the same. Hindi nagbago, hindi bumaba, hindi tumaas. Yung standard parehas. Ang kagandahan lang mga kapatid, yung standard para sa buhay na walang hanggan, parehas. Ang kagandahan lang, yung pagkuha sa atin ng Panginoong Hesus, hindi na kailangang matulog. Babaguhin na lang yung katawan natin. Yun, doon tayo kinaiinggitan ng mga nasa Old Testament saints. Bagamat pare-parehas tayo na may buhay na walang hanggan, we have that privilege na hindi na tayo matutulog. Pinagsisikapan natin yun mga kapatid. At malapit na ang panahon, malapit na ang pagsugo niya sa kanyang bugtong na anak. See the signs.
See the signs around the world. Hindi nagkakaroon ng peace. Kunting kaguluhan, hindi mo na mapapatigil yan. Lalaki at lalaki yan. At hindi po pwedeng magbago yung salita ng Diyos para lang sumunod doon sa signs. Kundi, nagmamanifest, nangyayari yung sign para sa end time. Be watchful, mga kapatid, be watchful. Sabi ng ating kapatid na mensahero, Ephesians church age is the shortest church age. At within the 6, but Laodicea will be the shortest one. So if Laodicea will be the shortest one, because Ephesians is 117, Laodicea will not reach 117 years. Laodicea will be shorter. And kung titingnan natin yung message ng prophet, hanggang maximum yung 2023. So anytime mga kapatid, huwag nating kalilimutan saan tayo nagmula. Huwag nating kalilimutan kung sino tayo. If we fight for ourselves as a Filipino, we have to fight more as a Christian. Mas paninindigan natin. Pwede nating ma-deny yung pagiging Pilipino natin, pero huwag nating i-deny ang pagiging Kristiyano natin. Pag dineny mo ang pagiging Kristiyano mo, hindi ikaw ang tinanggihan, sabi ng Diyos. Ako ang kanilang tinanggihan. Huwag tayong matakot. Kasi ugali ko yung mga kapatid. Natatakot ako pag nakikita kong masasaktan yung isang tao. Lalo na pag mga kapatid ang kausap. Nag-aalangan ako. Pero sabi ng ating kapatid, you have to fight. If you are a Christian, you have to fight as a Christian. You have to fight for the word. Hindi mo pwedeng i-deny. Otherwise, sa'yo hahanapin yung salita ng Diyos. Ikaw ang mananagot pag hindi na naligtas yung isang tao na hindi mo binahaginan. Ikaw ang mananagot. Mga kapatid, ang Diyos ang magpala sa kanyang mga banal na salita. Hindi hinangad ng inyong kapatid na makapanakit, kundi hangad natin na magkaroon ng kaligtasan ng bawat isa. Hindi lang sa mga nandirito sa loob ng silid na ito, maging sa mga nasa labas, sa mga bansang mararating ng message. At hindi lang ang message na ito ang makakapagligtas sa atin. Yung salita ng Diyos ang makakapagligtas sa atin. Dinadala lang tayo ng message pabalik sa salita ng Diyos. Tingnan ninyo lagi ang itinataas. Hindi tayo nagtataas ng tao, hindi tayo nagtataas ng organisasyon o ng grupo. Ang ibinabahagi natin yung kaligtasan lagi. Walang benefit na hinahangad yung mga tumatayo sa likod ng pulpitong ito na makukuha kanino man. Kundi kagalakan natin, nasasabihin natin, you made it, brother. Makikita-kita tayong lahat sa halapaan. God bless you, brothers and sisters. Tayo magpasalamat. Tayo magsitayo at magpasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, O Lord God. Hallelujah. Dakila naming Diyos. Salamat po, O Lord God, sa nagdaang oras. O Ama, wala po kaming kakayahan na ipaunawa ang iyong mabanal na salita. Sabi nga ni Paul, siya yung naghasik, O Lord God, siya yung nagtanim. O Ama, sa iyo nang galing ang mga banal na salita ito, at ikaw rin ang magpapalago, ikaw rin ang magpapatubo nito, O Lord God. Pinapaubaya ko po sa iyo, maging sa iyong abang lingkod, hindi ko hinihiwalay ang aking sarili sa mga pagtuturong ito, O Lord God. Bilang bahagi ng iyong iglesia, O Lord God, tipunin mo kami sa iyong mga banal na salita. Bilang bahagi ng iyong iglesia, O Lord God, hinihiling namin sa iyo na loobin mo na mai-manifest, mai-declare namin ang pagiging Kristiyano namin. Hindi namin kailangan ipagsigawan sa daan na kami ay Kristiyano. Hindi namin kailangan ipamalitan na kami ay Kristiyano, O Lord God, kundi maging sapat nawa ang buhay namin na magpapakita na ikaw yung Diyos na sinasamba namin, O Lord God. Sapagkat ang pagiging Kristiyano namin ay sa iyo nagre-reflect, O Lord God. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama. Nawa, O Lord God, kung ano man ang mga bagay na aking nasambit na hindi nakalinya sa iyong mga banal na salita, O Lord God. Buhurahin mo sa aming isipan, O Lord. Huwag mong hayaan na yun ang aming pagbulay-bulayan sa aming kaisipan, kundi alisin mo, Ama, at ang mga sakdal mong kalooban ang siya naming panatilihin sa aming mga puso at isipan, Lord. Nagpapasalamat kami sa iyo, Lord God, at patuloy naming ibinabalik sa iyong papurit pasasalamat tungo sa pangalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoong Yesus.
Amen. Amen.